Para naman bigyan tayo ng update tungkol sa Bagyong Ada na kasalukuyang nakaapekto sa bansa, nasa linya ng telepono si Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Magandang hapon, Sir John. Magandang hapon po, Miss Nudge, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Kasalukuyan na itong minomonitor natin na si Tropical Storm Ada ay nasa layong 325 kilometers east ng G1 Eastern Samar. Ito ay may lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa kasalukuyan na pan-northward, pero generally, yung kanyang pagkilos ay pan-northwest, papalapit dito sa island ng Catanduanes, yung probinsya natin dyan. At magpapatuloy yung kanyang northwestward na general movement hanggang Sunday. Pero Sunday ng tanghali or hapon magsisimula na ito na mag-northeastward papalayo sa ating kalupaan. Good news po ito dahil yung chance na maglandfall ito ay mas bumaba pa. Pero kahit na ganun pa man, ay may nakataas na signal number 1 sa mga babanggitin natin na lugar. Eastern portion ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, eastern portion ng mainland Masbate, Ticao at Burias Islands, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Northern and Central portion ng Leyte, Eastern portion ng Southern Leyte, kasama din ang Dinagat Islands at Siargao, Bukas Grande Islands. At yan po yung mga lugar na kung saan makakaranas yung mga kababayan natin ng mga pagbugso ng hangin dahil dito kay Bagyong Ada. At bukod dito kay Bagyong Ada, ay meron pa ring epekto itong hanging amihan. Ibig sabihin ay bukod sa malamig na temperatura na dinadala nito, ay may kaulapan din ito at may tsansa ng mga pag-ulan o light rains dito sa Cordillera Administrative Region, kasama din yung Cagayan Valley Region at probinsya ng Aurora. Sa kasalukuyan, may nakataas din tayo na babala patungkol sa malalakas na pag-ulan. Simula today ay makakaranas sa mga pag-ulan yung mga kababayan natin dito sa Eastern Visayas. At unti-unti habang papalapit itong si Bagyong Ada, ay makakaranas na rin yung mga kababayan natin dito sa Bicol Region, lalo na dito sa Catanduanes. At yan po yung ating update patungkol dito kay Bagyong Ada at sa ating weather. Salamat po. Sir John, may question lang po ako, no? Kasi po parang paaga na ng paaga yung mga pumapasok na bagyo sa bansa. As early as January, meron na tayong bagyo. Ito ba yung magiging normal na kabuhayan dito sa Pilipinas? At saka, at the same time, at this early, medyo malamig na yung panahon. Ano ba yun? Dahil ba yan sa mga pumapasok na mga weather or weather systems? Or talagang parte na rin talaga ng geographic location ng Pilipinas yung nararamdaman nating lamig? Opo, Isnad, salamat po sa pag-raise niyan. Actually, may mga cases talaga na kahit January pa lang ay may pumapasok na bagyo o nag-exist dito sa Philippine Area of Responsibility. Yung case po natin ngayon, kasi naka-La Nina condition po tayo. Ibig sabihin yan, yung sea surface temperature o yung temperatura ng karagatan malapit sa Pilipinas ay mas mainit as compared dun sa neutral condition or El Nino. Ibig sabihin yan, ay favorable yung condition natin para magkaroon ng mga low pressure area or circulation o mga bagyo. At yan po yung nag-contribute. So, totoo po na hindi siya ganun kadalas mangyari, pero nangyayari pa rin po siya. At yes po, ano po yung pang tanong natin, ma'am? Yung lamig ba ng panahon, is it because of it's January o dahil ba yun nga, may mga inaasahan tayong mga papasok na mga bagyo, papasok na mga iba-ibang weather system? Opo, salamat po. Yung malamig na temperatura na nararanasan natin ngayon ay mainly driven po nung seasonal variation natin o variability. So meron po tayong dalawang season, wet, yan po yung habagat, and then dry. Yung dry po ay meron tayong hinahati na dalawa. Cool dry season, December, January, February. At yan po yung time na kung saan pinakamalamig na temperatura yung o pinakamabababang temperatura, yun nararanasan natin. And then yung kasunod nung isa pang dry season, hot dry season, ito naman yung matataas yung heat index, sobrang matitinding mga init naman. March, April, May naman po ito. At yan po. Maraming salamat, Sir John Manalo. Maraming salamat din po. Ingat po tayo.